Okay, ikaw muna operator. No? Yan, ayun yung ano natin ha. Ito, ganyan. Ganyan. Yan. Okay, tayo po ay sisimula na sa gawain ng Panginoon. At mamaya, ipag natin si Chairman sa kanyang paglalakbay. Tingnan mo kung saan nakasutok. Tingnan mo, ikaw kila yan. Sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy magpapalain ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Saan pa? Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga, katapatan mo'y dakila, tapat at dakila. Pag-ibig mo ay hindi magmamaliw, ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y dakila, dapat at dakila, dapat at dakila, O Diyos, dapat at dakila. Tayo po'y manalangin. Ito yung ano. Panginoon, sa oras po ito, Diyos, kami po ay narito upang kay aming patuloy na purihin, sambahin at dakilain ang dakilang pangalan, Panginoon, sa pamamagitan ng mga papuring awit, O Diyos. At salamat din sa iyong mga salita mamaya na amin din mapapakinggan. Ito ay magbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming puso. At dalaan din namin ang aming chairman at chairman Reyes, Panginoon, sa kanya pong paglalakbay ay patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan sa kanyang katawan at patuloy na ang kagalakan at kapayapaan sa kanyang puso, Panginoon, ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanya, Panginoon, na patuloy niyo pong ingatan siya, O Diyos, na kung paano mo siya dinala sa lugar na yung, Panginoon, na taglay ang iyong gabay at pag-iingat at protection, Panginoon, at libo-libong anghel ang siyang patuloy na gumagabay sa kanya, O Lord. Ay ganun, O Diyos, sa kanyang muling pagbabalik, Panginoon, sa takdang panahon, takdang oras, Panginoon, ay ikaw din ang patuloy na magagabay po sa kanya, Panginoon, sa kanya pong pagtungo, Panginoon, sa bawat lugar na kanyang pupuntahan, O Diyos. Dalahin ko, Lord, na patuloy niyo po siyang samahan, gabayan at patnubayan, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras ito, Diyos, ginaang lugar po ito, Lord,
ang Barangay 105 ay patuloy mo rin yung pagpalain. Patuloy na manatili ang kapayapaan sa Barangay Punta O Diyos. Patuloy na nandoon ang iyong protection, Panginoon, sa mga mula sa aming chairman, sa mga kagawad, sa mga barangay tanod, O Diyos, sa lahat, Panginoon, na binigyan mo ng authority upang mamuno sa barangay pong ito, O Lord. At maging nasa sakupan ng barangay pong ito, O Diyos, ikaw God ang patuloy po na magpala sa kanila at patuloy na nandoon ang iyong gabay at protection, Panginoon. Kaya, O Lord, sa oras po ito, God, patuloy ka namin pupurihin, dadakilain sa mga oras po ito, God. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan ka? Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Isang pa, bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan ka? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi
maging sa'yo'y pag-iingat at sa lahat, at sa lahat. Ikaw ang may likha, ikaw ang may akda, sa lahat ng iyong nilalang, O Diyos, papupurihan ka, papupurihan ka. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan. Maging sa iyong pag-iingat at sa lahat, at sa lahat, at sa lahat, at sa lahat. Uli ka, Panginoon, sa gabi nito, O Diyos. Tinataas ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos, sa pamamagitan ng mga kapuling araw po ito, O God. Dalangin namin na samahan niyo po kami sa gawain na pinagkatiwala niyo po sa amin, sa lugar po ito, O Diyos. Hindi kami narito dahil sa aming sarili, O God. Narito po kami upang kay amin luwalatiin at kakilain ang dakilang pangalan, O Lord. Salamat, Ama, sapagkat hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Nandoon ang patuloy na paggagabay niyo po sa amin. Kaya dalangin namin sa gabi nito, O Diyos, sa loob ng isang oras, ay samahan niyo po kami. Wala kaming ibang tataas sa lugar po ito, God, kundi ikaw lamang, Lord. Kaya, Ama, sa pangalan ni Jesus, ay tinataas ka namin lahat ng natin sabi na Amen. Okay, magandang gabi sa ating lahat, no? So, mga nakasama nyo. amen. So, malaking bagay po yan na isa po sa kagalakan namin na kayo po ay nakasama namin sa gawain ng Panginoon sa loob po ng isang oras, no? Sa loob ng isang oras ay napapapurihan po natin ang Diyos at napapasalamatan po natin habang tayo po ay narito sa mundong ito. Kasi darating po ang araw na alis po tayo rito na hindi po nating inaasahan. Pero ganun pa man ay malakas ang ating loob na laging kasama natin ang Diyos. Amen. Amen? So yan ay bago tayo makarinig ng salita ng Panginoon ay wini-welcome muna natin yung mga nanonood sa YouTube channel. Sila Chairman, welcome po kayo dyan sa anong bansa po sila Chairman? Canada. So Chairman, enjoy lang po kayo dyan. Alam po namin ay kaloob po ng Diyos yan sa'yo, kaya magkaroon kayo lang ng relax, no? At narito kami upang ikaw ay aming patuloy na ipag-pray at panalangin. Yan. So salamat, no? Ayan. So nanday, bago gusto niyo pong pasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ako lagi kay Lord dahil wala siya sa buhay ko, wala akong magagawa. Salamat dahil lagi niya akong iniingatan, laging binibigay niya sa amin ng pagpapala, kalusugan ng aking pamilya, pag-iingat sa akin. Kung saan man ako nandoon, hiningi ko sa kanya ang kaligtasan ko. Balikan papunta sa aking Panginoon. Salamat dahil nagkaroon ako ng mabot ang edad ko ng ganitong 72 na malakas pa rin. Kaya walang hanggan pasasalamat sa
Yan, no? So, praying pa noon, 72 na si Nanay Inday, no? Sabi sa Biblia, pag may hina ay 70. Pag malakas, 80 to 90. No? To 100. So, maganda yun. Na, kumbaga sa ano ay, nandoon ang patuloy na pag-iingat sa atin ng ating Panginoon na masarap talaga mabuhay dito sa mundo, no? Pero sabi nga ay dapat habang tayo nabubuhay sa mundong ito ay lagi natin kasama ang Diyos. Lagi natin na papapurihan at napapasalamatan ng Panginoon para kung sakali man ay kunin tayo ng Diyos, doon tayo pupunta. Huwag tayo pupunta doon sa impyerno kasi napakahirap doon, no? Napakahirap doon, napakainit doon. Kaya, so, purihin ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay naglilingkod sa Panginoon. So, meron pa? Malaking pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil napariwara ang buhay ko nung araw. Biglang binigyan ako ng pagbalik loob sa Kanya. Dahil yung sinasabi ko na pariwara, napabayaan ko ang pamilya ko nung araw, nung kalakasan ko, kalakasan sa trabaho. Hindi ko nakalimutan ko na may pamilya ko. Kasi lahat ng bisyo na sa akin. So ngayon, napakalaking pasasalamat ko, nakilala kong Panginoon. Wala nung mapunta ko sa Agape Church. Alam mo yun, parang inano ko ni pastor na ibalik ang tiwala ko sa Panginoon. Naging ano ko nun, sugaron, palainom, babaero pa, number 1. Dahil nga sa pera. Dahil nung trabaho ko sa UDI, checker ako, sabi pa nga nila may sumasahod na walang ginagawa 15:30, sumasahod, pumupunta lang dyan sa opisina, sumasahod. Ganon kami ng araw. Kaya yung iba, may trabaho, nasa warehouse. Kaya nakalimutan na namin kung may pamilya kami. Dahil sa pagkakamali ko, may umano sa akin na magbalik loob ka sa Panginoon. May umakil sa akin. Yun, nagpapasalamat ako. Unti-unti ko na walang naging pagiging pariwala ko sa buhay. Unti-unti ko na naliliwanagan ang anino ng Panginoon. Minsan, umiiyak ako dahil sa pinabayaan kong pamilya ko, halos nga, minsan manghingi yung pera ng anak ko, babawasan ko pa, o sige, yan sa inyo. Yung iba, ipapansugal ko, siya po, yun ang ginagawa ko ng araw. Dahil nga sa nakilala kong Panginoon, ngayon, balik loob na ako sa Kanya, unti-unti akong tinatanggal ang naging kasalanan ko sa Kanya. Ewan ko, kasalanan nga, pag sa Kanya, lahat ng ginagawa ko, inuunti-unti ko, hindi naman nasa biglaing matanggal. Yung pag-iinom, nabawasan ko na araw-araw. Minsan na lang ko, ang sugal na, ano ako na rin. Ang lalo ng pambabae, ang pinakamasakit sa halos muntik na magkahiwalay ang buong pamilya ko dahil sa chicks na yan. Babae na yan. Hindi natin na babae ang nag-uudyok sa hindi. Minsan tayo rin may kamalian. Dahil sa dami ng pera natin, nakakalimutan natin ang ating pamilya. Pero ngayon, natutuwa ko dahil nandiyan ang Panginoon. Laging nasa tabi ko, bumababa ako ng bahay, hindi ako nakakalimutan. At hindi ko rin siya nakakalimutan. Yan ang mano sa Panginoon. Yun, no? So, purihin ng Diyos. Kung makikita natin dati talagang Alam mo yan. pag sinisirang ko to dati, talagang pinusip ko to, no? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, talagang, ang Diyos talaga ay may perfect time, no? Meron siyang perfect time hangga't buhay po ang tao ay merong pag-asa. Na, kumbaga sa ano, ay may time at oras na talagang kukunin tayo ng Diyos para makakilala tayo sa Kanya, no? Kaya purihin sa buhay ng ating kapatid nito na nakilala niya ang Diyos, kaya nabago ang kanya unti-unting pagbabago. Hindi naman ganun kadali. Sabi nga, step by step lang. Parang sakit lang yan na ginagamot na hindi instant na gumagaling, no?
Meron instant, meron naman hindi. So, welcome po kayo, no? So, Sayi, baka gusto mo magpasalamat sa Panginoon niya. Ayan. Oo. Nagpapasalamat din ako na gawin ako dito dahil nakakapakinig ako ng salita ng Diyos. Siyempre, bago lang ako. Kumbaga, gatas pa, sabi yan. Bibi Christian. Chairman. So, hindi naman mabibigla yung Amen. dahan-dahan. Yun lang po. Ayan, no? So, pray ng Panginoon, no? Kaya, kumbaga sa ano, ay wala pong ibang magbabago sa buhay natin kundi ang Diyos lamang. No? Siya lamang ang makapagbabago sa buhay natin. Kaya, sa Kanya lang tayo magtiwala, sa Kanya lang tayo lagi magpasalamat, sa Kanya lang tayo magpuri, no? Kaya, so ngayon ay, yan, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen? Handa na po ba? Yan, so kung handa na po ay tawagin po natin yung ating mensahero na si Pastor Ramon na siya pong gagamitin ng Panginoon sa gabing ito. Magandang gabi po. Una sa ating Diyos na buhay na nasa ating kalagitnaan at tayo naman na dinala ang ating sarili sa opisina ng ating punong barangay hindi para magpintuhan lamang ng walang kabuluhan kundi iti pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos kung paano natin pinapakain ang ating katawang lupa, ganun din ang ating kaluluwa na pakainin natin ang salita niya. Kasi mahalaga ito kapag ating prioridad ang pagbabasa ng Biblia. Marami tayong matututunan. Marami tayong may apply sa sarili natin na makikita natin na kaya pala tayo tinawag ng Diyos, hindi para magpasaway. Hindi galing tayo, sinabi ng aking kumpare, parehas din kanyang pinagdaanan, pero tinawag kaya ng Panginoon, hindi para magpatuloy sa mali natin ginagawa. Na ipagagawa siya na ito'y magiging kagalakan niya at kagalakan ng mga nasa langit kabilang ang kanyang mga anghel. So, ang ating pag-aaralan sa mga oras na ito ay kwento ng isang binatang mayaman. Kung saan ba mapupunta ang mayayaman? Hindi tayo siya naguhusga, wala tayong, pero ang kwento ay bibigyan natin ng kahulugan na hindi natin i-apply sa ating sarili. So, babasahin muna natin bago tayo manalangin, makinig ng mabuti. Ang pamagat nito ang binatang mayaman. Sabi ng Matthew 19, talatang 13, 16, may isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro. Hindi kasi nila kilala ang Panginoong Jesucristo eh. Ang tawag nila guro, teacher. Anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit, kung ibig mong pumasok sa buhay o buhay na walang hanggan, tuparin mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin sa mga iyon? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kumbaga, ito yung 10 utos. Kasama na rito ang ating Diyos na buhay. Ibigin mo ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki na mayaman, sinusunod ko ang lahat ng ito. Ano pa ba ang kulang sa akin? Hindi lang masabi ng Panginoon, hindi nga.
Sabi ng lalaki, sinusunod ko ang lahat ng yan mula nung isinilang ako. Di ba sa salitang kanto? Yung mga ganun, di ba? Hindi nga. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Sabi ng lalaki, sinusunod ko ang lahat ng mga ito. Ano pa ba ang kulang sa akin? Kumbaga, akala nyo, hindi siya nababasa ng Panginoon na sinasabi niyang perfecto siya. Wala pong perfecto. Walang nakasunod sa kautusan. Wala. Maliban ng ating Panginoong Kristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap o perfecto, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At tapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang ganyan na lang po. So, hindi ibig sabihin ng Panginoon kahit mayaman ka na walang gano'n na hindi ka makakapasok sa langit. Maliban, sabi ng Panginoon, sa lalaking mayaman, ng lalaki ito, gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ang buhay na walang hanggan, hindi mo ito kayang bayaran ng gaano mang karaming salapi mo. Hindi mo kayang bayaran ang buhay na walang hanggan o mauuto mo agad-agad ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, regalo ito ng Diyos. Ano ang hanap niya? Sumunod ka lang. Eh yung lalaki, sabi ng Panginoon, gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ipagbili mo ang iyong ari-arian, napakayaman ng lalaki. Nalungkot ang lalaki nung marinig niya yung kanyang kayamanan o ari-arian ay pagbibili, ibigay siya mahihirap. Walang ganun. Mahirap nilang isuko ang kayamanan, lalo't malaki na ang kanilang pinaghirapan. Kahit si Manny Pacquiao, isang tanyag na boksingero, nakakilala sa Diyos yan, hindi niya ito nagawa. Mayaman si Pacquiao, di ba? Hindi nga namigay sa muhero. Wala kung nagbigay siya, nabalitaan nun, ay kung balita lang. Nagbigay siya ng mga sasabungin na manok. Pero yung kayamanan niya, Nakasunog, di ba siya yung kayamanan niya, wala. Katulad din ng lalaki. Para makilala, si Manny Pacquiao, nagbigay siya ng mga sasabunging manok, mamahalin. Pero yung kayamanan, na sinasabi ng Panginoon, ari-arian, bigyan mo sa mahirap, nangangailangan. Ang lalaki nalungkot. Bakit? Kumbaga, ayon sa pananaw ng lalaki, ano ka? Sinuswerte. Ang tagal kong pinaghirapan yan, ay pamimigay ka lang. Ano sila? Sinuswerte. Kumbaga, sabi ng Panginoon, gusto mong sumunod. Gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang requirements na hiningi ng Panginoon. Ipagbili mo ang iyong ari-arian. Sabi niya. Ano yung pangalawa? Sumunod ka sa akin. Ano ang susundin mo sa Panginoon? Yung kanyang salita. May pamuhay mo, maibahagi mo. Part yan ang pagsunod mo. At kung gagawin mo yan, nakahanda ang buhay na walang hanggan para sa iyo. Ang pagsunod sa Panginoon, pag sinabi niya sumunod,
action word yan, hindi yung susunod ka, oo, pero wala kang ginagawa. Yung lalaki, wala. Nalungkot nga siya eh. Mahirap ipagbili ang kanyang ari-ari. Sabi ng Panginoon, mahirap makapasok ang mayaman sa paghahari ng Diyos. Para sa akin, hindi lahat ng mayaman mahirap makapasok sa kalangitan. May mga mayayaman na sinunod ang utos ng Panginoon. Isinuko nila ang kanilang ari-arian. Pinamahagi, lalo na sa mga nasilugan, ipinamahagi, dinudunit nila sa mga bahay ampunan. Kasi, ang iniisip nila, walang sari-sari. Hindi ko madadala sa pagpalaw ko. Ang purpose ko, sinusundin ko ang utos ng Panginoon para yung pangako na buhay na walang hanggan ay makamit ko. Mahirap. Maraming tao, pag tinanong mo, saan ang gusto mo? Sa langit o impyerno? Karamihan ng gusto ng tao, langit. Pero wala naman sinusunod. Hindi naman sumusunod sa utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Mateo 10:32, ang sino mang magkaila sa akin, sa harapan ng maraming tao, ipagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng maraming tao, kikilalanin ko rin naman siya sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang pagsunod sa Panginoon, binibigyan tayo ng Panginoon ng isang halimbawa na kondisyon. Sinusubukan tayo ng Panginoon, mga kapatid, nakinig. Sinusubukan tayo ng Diyos kung kaya ba natin sumunod. Ang kayamanan na tinutukoy dito, hindi lang ito yung specific na kayamanan. Makinig ha, magandang ano to. Hindi lang ito specific na kayamanan na tinatabasa ng mga tao dito sa sanlibutan. Ang kayamanan dito, kung tayo ay mahirap, ano ang kayamanan na tinutukoy ng Panginoon dito? Nung hindi natin nakilala ang Panginoon, marami tayong ari-arian. Ano yun? Bisyo. Tama? Ari-arian mo yan. Sabi ng ating nagpasuso, binago siya ng Panginoon, tinawag siya. Dati siya manginginom, totoo yun. Babae mo. Yun ang ari-arian na tinutukoy ng Panginoon. Kung gusto mo sumunod sa Panginoon, isa ang hiningi ng Panginoon. Isuko mo yan. Isuko mo. Sabi niya, at sumunod ka sa akin. Pag sinuko mo, yung mga ari-arian mo, yung mga vices, yung mga kahinaan mo, na hindi mo maisuko, pag isinuko mo yan sa harapan ng Panginoon, pangalawang sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Kapag sinunod natin ng Panginoon na may katapatan at ibinabahagi natin, saan man tayo naroon, mismo ang ating puso ang maglilikya. Ipapakilala natin ng Panginoon, saan man tayo naroon, saan man tayo mapadpad, katabi na natin ang kaluluwa, maibahagi natin, napakabuti ng Panginoon. Kasi bakit? Kung paano ka pinagkalooban ng kalayaan, paano kanya pinagkalooban ng pambihira na matamo ng tao yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, hindi ito binibigay ng Panginoon dahil mabait ka. Hindi ito binibigay ng Panginoon ng buhay na walang hanggan dahil nataas ng pinag-aralan mo. Hindi. Depende po sa pakikipag-usap ng isang mayaman, tinitingnan ng Panginoon ang kanyang puso. Sabi ng lalaki, lahat ng yan. Yung 10 utos na yan, sabi ng lalaking mayaman, sinusunod ko yan mula nang ako'y bata pa. Yung ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Lahat yan ginawa ko. Tulad na sinabi ko kanina,
Wala pa po. Kailan po pwede mo? Hindi niya Bumalik din Sabi si ko kasi Kagawad kanina. G. mapapaniwala ang Panginoon. Wala pa si Kagawad G. Dahil alam ng Panginoon, walang nakasunod. Kailan po pwede magpapirma? Walang nakasunod sa kanyang utos. Napaputusan na siya yung Maliban sa kanya. Kaya, wala. sumakay na lang yung Panginoon. O Hindi sige, naman pwede pumirmang Kagawad dahil pagka-presidente. kung nasunod mo yan, Si Kagawad G isang kasi, bagay pa. siya ang naorderan na Isang bagay wala pa pwedeng pumirma kasi ang dapat mong gawin. Oras po kayo pwede po. Ipagbili mo ang iyong ari-ari. kasi pag Ito pumalis ang si Kagawad G, napakahirap Sigurado po na umaga yun. na hindi natin kayang isuko. Sige po, thank you. Maliban, kaya natin na isusuko yung ating ari-arian. Maliban na ating na isusuko ang ari-arian sa awa ng Panginoon. Doon tayo nagigising. Oo nga. Mahirap ang walang Panginoon, mahirap ang walang Diyos. Ang buhay natin walang direksyon. Tulad ng isang lalaking mayaman. Mayaman nga siya. Ang problema lang, ang kayamanan niya, pag siya'y namatay, hindi niya madadala. Kaya kinausap niya ang Panginoon, Guro. Una, hindi niya kilala ang Panginoon Jesus. Ang tawag niya, Guro. Ano ba ang mabuti kong gawin para magmana o magkaroon ng buhay na walang hanggan? Dadaan ko na lang daw po sa tindahan. Sabi ko next. Yun ang sinabi ng Panginoon na yung 10 utos, Thank you po. bukod doon, nasunod mo, isa na lang. Ipagbili mo ang iyong ari-arian. Alam ng Panginoon na mayaman eh. Nalungkot ang lalaki. Nalungkot. Sabi ng Panginoon, mahirap makapasok ang mga mayayaman sa paghahari ng Diyos. Mabuti pa ang kamilyo, madaling makapasok sa butas ng karayon. Ano ibig sabihin dito ng Panginoon? Ang kamilyo, di ba, may umbok ang likod. Ginamit na talinaga ang karayon. Ang Jerusalem, bago pumasok ang mga Israel, sumasakayan ng kamilyo. Parang behikulo nila, parang sasakyan. Pero, pagpasok mo, napakaliit ng gate, kasi lang ang kamilyo. At hindi ka makakapasok, hindi makapapasok ang kamilyo dahil may bantay na kapwa Israel. Titingnan nila kung ikaw ba Israel o hindi. Hindi ka makakapasok. Isa yan na talinhaga na ginamit ng Panginoon. Mabuti pa ang kamilyo, madali pang pumasok sa butas ng karayo. Napakakikid ng pintuan ng Jerusalem. So, ang lalaki gusto niya makarating, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, sabi ng Panginoon, pagbili mo, ari-arian. Ibig sabihin ng Panginoon, isuko natin. Ano man ang nagiging sagabal, ano man ang nagiging balakid, na hindi tayo nagkakaroon ng kapanatagan sa buhay, ano ba ang katiyakan natin pag tayo pumanaw sa mundo. Diba? Sabi ni Pablo sa Pilipos 1:21, ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mabuhay. Ang bumubuhay sa akin si Kristo, ang mabuhay si Kristo. At ang mamatay ay pakinakal. Yun ang mga mananampalataya na gustong isuko ang anumang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Ang pagsuko, susunod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo kung ano ang kanyang kaloob na ibibigay sa atin. Parang kami ni Pastor, ako nung araw, marami rin akong pinagdaanan. Marami akong bisyo. Lumalaban ako sa magulang ko. Pero nung naawa sa akin ng Panginoon, hanggang nawala yung magulang ko, sabi ko, Nay, kung nabubuhay kayo, sabi ko, parang hindi ako sa inyo ng tawad. Pero alam ko, pinatawad ako ng Panginoon. So, ang kapanatagan natin, tandaan natin, tayong mga mananampalataya, yung nakakatipon dito, naniniwala sa salita ng Panginoon. Tandaan natin, ang kapanatagan natin, hindi na tayo pag-aari ng sanlibutan. Hindi tayo pag-aari ng Satanas. Dati pag-aari na tayo.
Dahil binili tayo ng banal na dugo ng Panginoon. Tinubos tayo sa ating kasalanan. Yun ang ating kapanatayan. Kapag kinuha tayo ng Panginoon sa mundong ito, hindi na mababalisa ang ating kaluluwa. Kagaya ng iba na hindi nila kilala ang Panginoon. Kapag namamatay, paniniwala nila yun. Binibigyan nila ng agad-agad na langit yan. Paano mo nasabi? Yan ba ay sinuko niya sarili niya sa Panginoon? Hindi po. Ang kapanatagan natin, tiyakin natin na ating pinaglilingkuran at pinagsikuan natin ng buhay. So, nawa, maraming salamat sa napaka-iksing mensahe patungkol sa isang mayaman. Tayo po ay manalangin. Kaya nakalimutan ko po ang manalangin sa Ano? kasama ng Ano nga? Amang banal, Diyos na sa langit. Tunay nga sa mga oras na ito, narito kami na mga anak mo na nakakatipon upang makinig ng iyong mga salita. Ano yun? Salamat Panginoon sa kabila ng lahat. Oo, puspon. Sinamahan mo po kami. Kasi wala. Ibinigay mo po yung mahalagang aral na hindi po kayo nagsisinungaling dahil kayo ay Diyos na totoo. Na ang pagpasok namin sa karian ng langit, base sa utos mo. Base sa sinabi mo sa amin, kaya ba namin isuko ang aming sarili? Kaya ba namin isuko yung mga bagay na gumagambala sa amin? Na ito ang umaalipin sa amin, Panginoon. Nung hindi pa kami nakakilala sa iyo, alipin kami ng mga bagay na nasa sanlibutan. Subalit katulad na isang mayamang lalaki na napakayaman niya at nagtanong kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay mo po, Panginoon, ang parang subalit nalungkot ang lalaki. Sa amin, Panginoon, bagamat isinilang kami na mahirap, naunawaan namin ang gumagambala, anumang nagiging balakid sa aming buhay, kaya hindi kami nagkakaroon ng walang maayos na direksyon ng aming buhay, wala kami kapanatagan. Kayo mismo, Panginoon, ang naawa sa amin, nabigkasin ng aming mga bibig, na kayo ang aming Diyos na dapat namin pagsukuan ng buhay. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami ay hiwalay sa iyo. Salamat sa iyong awa. Salamat, Panginoon. Di kami karapat-dapat. Subalit dahil sa iyong awa, nakilala namin kayo at sinusunod namin ang iyong utos, ang iyong kalooban. Tulad ng sa mga oras na ito, sinusunod namin ang iyong kalooban na mag-aaral ng mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po kayo magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Di tayo buhay sa Pinoon. Ito po natin. Give thanks with the for
Salamat po kami sa iyo, Panginoon, sa natutulugan. Sa iyo po mga salita na aming napakinggan. Ito po ay nagbigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso. At siya'y naging pagkain ng aming espiritu habang kami ay nabubuhay sa mundo nito, Diyos. Kaya dalangin namin, Lord, na habang kami ay narito sa mundo nito, Lord, patuloy na kaming samahan upang pagdating muli ng araw ng Lunes ay patuloy na tutungo kami sa lugar nito upang sama-sama ka namin pupurihin, dadakilain, at patuloy na makikinig ng aming mga salita kay Lord. Ama, kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God, hindi sa man ay walang napahamak o Diyos. Sabagat alam ko namin, nandun ang iyong gabay, nandun ang iyong protection, Panginoon, at pag-iigat niyo po sa amin. Nandun ang lugar nito, O Diyos. Patuloy na mag-hari ka sa lugar nito, Lord, ang iyong kapayapaan, ang iyong patuloy na pag-iingat, maging ang buong nasasakupan ng Barangay Watupay sa pinangangunahan kayo ng aming Chairman Lenny Reyes. Lord, salamat din sa buhay niya sapagkat nandun pa rin ang patuloy na pag-iingat niyo po sa kanya, Panginoon. Hindi lamang siya, kundi lahat ng kanyang makakasama, Panginoon, sa lugar na yun ay gamitin mo siya, Panginoon, na maging ilaw at asin at patuloy na maging daluyan ng iyong mga pagpapala, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga oras ko, Diyos. Pinupuri ka namin. Pag-ibigay ang gawain, Panginoon, sa mga pulis, Panginoon, yung araw po ng pulis. Salamat, Ama, sapagkat sa buhay ng mga pulis nito, Panginoon, sila man ay magkakakilala sa iyo, sila man ay magpupuri at magtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang tumawag at pumili sa kanila upang mangalaga sa ayusan at kapayapaan ng aming barangay, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilain ka lumad sa amin, Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng sabi na, Amen. Tapos na po ang ating Bible study. Okay, Pastor. Ayun, sige po. At